Okay. Okay guys, so good morning, good afternoon, good evening guys. So today is March 22. It's Friday. Ang weather namin dito sa BC is cloudy, medyo makulimlim, tsaka ang temperature namin is 12 degrees. So plus 12 kami ngayon. So medyo hindi masyado malamig, hindi masyado mainit. Kaya ito, medyo nakaalo lang tayo. Naka-t-shirt lang tayo, no, guys. So for the past weeks, super busy kami, no, guys. Una, sa paghahanap ng bagong apartment or bagong place. Kasi nga, well, unfortunately, kailangan namin mag-move out dito sa aming townhouse na nire-rent kasi yung owner nag-decide na to sell the house, you know. Kasi ano rin naman, for me, this is the right time for them to sell. Kasi dito, guys, sa BC, mataas ang price ngayon, no? So in favor talaga sa mga seller or sa mga owner, 'di ba? To sell their house this time. So yung landlord namin, yun nga, I think gusto nilang mag-upgrade din sa mas malaking house. So nag-decide sila na itong house nila na to i-sell na lang nila. Siguro ano nila pang-down whatever, you know. So kaya din kami for the past weeks naghahanap kami, you know, kung saan kami pwedeng tumira. So for me yun lang yung ano guys, no, yun yung isa sa mga disadvantage ng privately owned kung saan ka nagre-rent. Halimbawa, ito nga, townhouse, naisipan ng owner na ibenta, well, madali yon for them, di ba? Pero kasi sa atin na nagre-rent, hassle yon kasi syempre yung lipat and everything. But you know, it is what it is, di ba? So, good for them. Yun na lang yung thinking namin. So, kaya kami ni wife, nag-isip kami na itong lilipatan namin na bago, sinubukan namin na hindi na sa privately owned. So, lilipat kami guys sa apartment, para siyang condo, 3 bedroom din. So, bagong gawa na building guys. So, kami rin ang unang tenant, di ba? So, kami ang first na gagamit ng place. Kaya okay din siya, tsaka malapit sa lahat. Yung train station is just less than a minute kasi tapat lang namin eh. So yung isa sa mga nagustuhan ko rin, tsaka malapit sa mga restaurants, malapit sa drugstore. So at of course malapit sa school ng mga kids. So hindi na nila kailangan lumipat. Yun yung isang nagustuhan namin doon, no. So yeah, so kaya medyo kami busy. So kahapon check up namin with our family doctor kasi kailangan na namin mag-refill ng aming maintenance, you know. Yun yung isa sa mga ikukwento ko rin sa inyo na kung ano yung isang for us advantage na dito kami nakatira kasi nga yung sa maintenance ng wife ko pati sa akin meron na rin ako. So malaki yung nako-cover sa health namin, sa health insurance, you know. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa video, no. So yun. Tapos tumingin rin kami kahapon ng ibang mga furnitures na pwede naming bilhin kasi guys nung pagdating namin dito, yun din yung isa naming pinagpapasalamat, you know, sa mga Filipino community dito at of course sa aming landlord. Kasi guys, nung pagpunta namin dito, kumpleto na kami ng gamit halos. Pero lahat yun guys donated. Yung kama, yung sofa, yung coffee table, everything guys is donated by our kapwa Pinoys, you know. So we are so thankful, 'di ba? So syempre kasi hindi na namin kailangan masyadong
gumastos sa mga, yun nga, sa kama, yung mga necessity na kailangan namin dito. Which is good, di ba? So ngayon naman, since meron naman na kaming konting budget, di ba? So, bibili kami ng konti. Yun lang naman. So we'll see. So kahapon, napadaan din kami sa The Brick, 'di ba? So kasi meron silang sale. So wala namang kaming nabili maliban sa unan, kasi nga medyo yung unan nga din namin is medyo lumang-luma na. So yun. Mili kami. Pero other than that, wala kami masyadong nakita on that place. So let's watch the video, guys. Hello guys, nandito kami sa family doctor namin. Ganda ng view doon, guys, oh. Right? So kakatapos lang namin magpa-check up, family. Tapos naman agad, walang problema, thank you Lord. So yan, ang ganda dito, guys, kasi kitang-kita mo na agad yung mga bundok doon, oh. May mga yan, oh. Ano lang to, guys, tapat ng highway. Pero dun sa kabila may mga bundok. O, di ba? Nandun. Right? Dun, kita mo dun yung bundok. Right? So, bumalik lang ako kasi may kukunin ako sa kotse. Right? Ganda, di ba? Yan. Tapos, since lilipat nga kami ng apartment, pupunta kami dyan sa The Brick. Check kami ng mga sofa, mga beds, kasi kailangan namin ng bunk bed for the boys. So pupunta kami dyan sa The Brick. Okay? Check namin sa loob. So hindi na ako masyadong nag-take ng video dun sa The Brick kasi usual lang din naman makita nyo, may mga kama, may mga appliances, mga sofa, diba? So same lang. Siguro ang maganda lang doon kasi, guys, yung sale, no? So kapag nag-sale talaga sila dito, malalaki lang. Bawa yon, para mga 50 to 60%, no? Ang meron. Pero yun nga, wala naman kami masyadong nagustuhan. So after nun, syempre, ano pa sunod? Syempre kakain, diba? Syempre, nagutom na rin kami. So, since, past lunch na yata yun, eh. So, we decided na, of course, Jollibee, di ba? So, yan. So, dito sa amin, sa BC, meron ng dalawa na Jollibee. Tapos, yung bago namin apartment, guys, mismong tapat namin, no? Mismong tapat ng building namin kung saan kami titira soon. Pagbaba lang namin, as in, less than 2 minutes away, nasa tapat lang namin is Jollibee. Amazing. Jollibee. Ida ang saya. Jollibee. Jollibee. Chicken Joy. We will call Tita Mommy and Lola Grandma, and you will tell them the story about your karate. Where are we? Tell them you will be part of the Where? high performance. Jollibee. Joy in every bite. You will be trained to be part of Team BC. That's Peppa. Now, if you are successful in being part of Team BC, Chicken Joy. What's this? This is Chicken Joy. Chicken Joy. no, you have palabok. You said you want chicken and rice. Chicken Joy. Rice? Rice. We have, where's the palabok? Spaghetti.
What's that, ma? This one is mine. Alright. Hey, that was mine. Do not talk to daddy like that. I'm not gonna talk to Percy. What's that, ma? Percy, here's yours. I just Here's the rice. No, he has rice. Rice. And gravy. Diba don't put that on the floor, on the... Crunchy. Crunchy chicken. Labo. Ano yun, ma? Ano yung kalahati? Mama, why is it so soupy? Kolobok. Sarap. What's that? What's this? Oh. But do you want me to put the gravy here? Cool. So, pagkatapos namin kumain, kuha kami ng gamot. Maintenance. Let's go, baby. Are you okay? Hi! Yan. Kuha kami ng maintenance drugs. Libre yan, guys. Wala kaming babayaran. Right? Yan sa Rexall. So kanina nanggaling kami sa family doctor for the consultation and check-up. Tapos kailangan mo din ng prescription for the maintenance. So ngayon, pipick upin lang namin dito. Right? Okay. Pasok muna kami, kuha kami ng maintenance. Okay. Oh my god, you're on video. Nakakuha na kami ng gamot. Nakakuha na kami ng maintenance. Hindi pala siya free, sorry guys. Pero guys, isipin nyo ha, almost $300 lahat yung maintenance namin. Ako at saka yung wife ko. But because dun sa aking extended health card, parang mga nasa $80 lang or $60 lang yata yung aming binayaran. Di ba? That's good, right? Yeah. So ngayon, uuwi na kami. Nakakuha na kami ng aming maintenance. So going back home. Amazing, right? Sana all. Alright. Okay guys, nandito na kami sa bahay. Dito kami sa balcony namin. Okay. Namimiss ko to guys. Kasi nga, lilipat na kami ng apartment in a few weeks. You know? So dito ako madalas tumatambay pag spring and summer. Ayan. Uupo lang ako dyan guys. Tapos magkakape. Diba? Ayan. Yan ang aking view. So doon na yung highway. 152 yan. So yan. Ako yan hanggang dun sa dulo. Right? So dito ako nakaupo. Hello. Uupo lang tayong ganyan. Tapos magmumuni-muni habang nagkakape. Yan. Kaso yun nga, in a few weeks magkakaroon na tayo ng bagong view. Iba na magiging view natin in a few weeks. Yan. Yan. Tatambay-tambay lang ako dyan dito. Kasama ko yung mga anak ko. Uupo lang kami dyan. Tapos papalipas ng oras. Ngayon kasi guys, hindi masyado malamig. Plus 12 kami ngayon. Plus 12. Kaya, ayun o, naka t-shirt lang tayo. Yan. Diba? Ganyan lang dito guys. Oh, yun. May mga naglalaro dun oh. Diba? Laki ng puno doon sa kanto. Nung kararating lang namin dito guys, wala pa yung ito. Yan. Wala pa yan. Ano pa yan? Construction pa yan nung pagkarating namin way 2022. Ngayon, meron na rin mga bahay guys. Oh. Ang bilis lang nilang nagawa. Diba?
Yan. Mamimiss ko to. Yan. Doon yung room ng boy sa taas. Hello. Yan. Yung anak kong makulit. Diba? Hey, Tapos doon, banda sa taas doon, can I? naglalakad kami dyan, guys. Doon. Dyan. Naglalakad kami dyan pag ano. Kasi ano yan eh, parang bakanting lote siya. Yan. Okay? Yun lang. So, in the next few weeks, mag-iiba na tayo ng view. Iba na makikita natin. Hindi na mga townhouse. Okay? Kasi nga, lilipat tayo ng apartment. Okay? So, papakita ko sa inyo kapag nakalipat na tayo. Alright? Hi guys! Bukod dun sa balcony, yan din ang isa ko pang mamimiss. So, nandito kami sa kama. Makikita mo yan. Yan ang view mo. Every morning, uupo ka lang dito sa kama, then you will see the view, right? Taas ng puno. Kita nyo naman yan, no? Diba? Ganyan ang aming view every morning. So, yan ang isa sa mga mamimiss ko rin talaga. Diba? Mamimiss ko dito sa townhouse namin na to. Yan. Diba? Oh, yan ang view namin dito. Yung dyan, golf course yan eh. Diba? Napakaganda lang talaga, guys. Diba? Pero it is what it is. Kailangan nating mag-move out. Kailangan nating lumipat. Yan. Yan. Yan yung highway 152nd. Yan. So, yan dun. Ayan o. So, meron kaming konting pa-garden dyan. Yeah. Ayun yung bus, oh. Diba? Yung bus, nandun lang yan, guys. Banda dun. So, pagka-exit ko dyan, lalakad lang ako ng konti. Pag ganun, bus stop na, diba? Ayun. So, yan. Mga mamimiss ko yan. Pag lumipat na kami. Right? Okay, so I think yun lang, no, guys. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga happenings, no, sa mga susunod na weeks and months, no, kasi syempre magiging super super busy sa paglilipat, you know, guys. So yan yung mga kailangan yung i-consider, 'di ba? Kasi syempre yung mga dito, guys, kapag nagtapon ka or may mga gamit ka na hindi mo na gagamitin, no? Hindi mo siya basta pwedeng itapon lang, no? Kailangan mo magbayad, you know. So ngayon, halimbawa yung namin, yung couch, yung isang bunk bed, hindi na namin yun dadalhin dun sa namin, sa bagong place. So ngayon, nagtatanong-tanong pa kami kung merong gustong kumuha, you know, for free, 'di ba? So, hindi na namin pagkakakitaan. Kasi nga, guys, naman yun eh. Kasi yun, donated lang naman yun sa amin. So, bakit naman namin for sale, di ba? So yun, meron na kaming nakausap na Pinoy din. So, magtatanong-tanong din siya sa mga friends niya kung sinong gustong kumuha. Kasi, guys, nanghihinayan din kami. Kasi yung bunk bed at saka yung namin, yung couch, maganda pa kasi. So, pwede pa siyang mapakinabangan ng mga, lalo na, guys, yung mga bagong family dito, no? Kasi, na-feel din namin yun nung bagong-bago kami dito na as much as possible kung kaya nyo magtipid sa mga ganong gamit, much better, di ba? Kasi nga, dito, yung iba, magaganda pa kasi talaga na, pero since bibili sila ng bago, 'di ba? So tinatapo na lang or dinodonate, 'di ba? So 'yun. Tapos of course yung movers, 'di ba? So malaki din 'yun, guys. Halimbawa yung U-Haul, malaking gastos din 'yun, guys. So kailangan niyo ring paghandaan, you know. And on the legal side, guys, meron akong isang napanood, no, na
na vlogger na nagkaroon siya ng issue sa kanyang apartment, you know. Well, kung ida-digest nyo guys yung nangyari, right? Merong point eh. Meron siyang point and at the same time meron din siyang, for me, meron din siyang pagkukulang, no? Kasi guys, pag pumirma ka dito, ibang usapan na yun eh. That's a valid document, no? Na pwede sa yung gamitin, no? So, mag-ingat kayo sa mga pinipirmahan nyo, sa contract nyo. Make sure na babasahin nyo talaga, right? Bago kayo mag-decide ng kahit ano, right? So, hindi ko alam kung pare-pareho yan sa lahat, pero kasi dito sa BC, halimbawa, yun nga, there's two ways, no? Bago kayo umalis or lumipat, it's either si landlord ang magbibigay sa inyo ng letter, I think 2 months prior, bago nila kayo paalisin, you know? Or, kung aalis man kayo, it's either tapos na yung contract nyo, or pwede kayong mag-advise sa kanila 1 month in advance. Gagawa kayo ng formal na letter saying na aalis na kayo, 'di ba? So, yung mga ano guys, kailangan yung basahin yung mga laws, yung mga tenant laws, yung mga ganyan. Kami kasi ng wife ko, we give time to review, you know, kasi nga ngayon na naalis kami dito, kailangan namin i-secure na wala kaming mamimiss, wala kaming mabi-breach, 'di ba? So those kind of things, you know. So kailangan yung i-take note 'yan. And of course, yun nga yung sabi ko, yung gastos, 'di ba? So yeah. Of course, ito nga kung makikita nyo, nandito ako sa office ko, it's not a usual thing kasi see, may mga box diyan, 'di ba? Kasi nga makalat talaga kami ngayon, guys, kasi hindi naman magulo kasi nga nag-i-empake kami, guys. So as much as possible, 'di ba? Nire-ready na namin para by the time na magmo-move kami, ready na. So, hassle of course, pero sabi ko nga, it is what it is. Kailangan lang nating paghandaan, i-check yung mga details and everything para wala tayong mamimiss, right? So, yun. So, yung yung thumbnail, guys, yan yung view namin dito, no? Yan yung isang mamimiss ko dito na maganda, you know, kasi tapat nga lang kami ng golf course and napakaganda ng view, you know, from our kitchen, no, tsaka yun dun sa aming master's bedroom. Yan yung mga mamimiss ko talaga dito. So yeah, so probably on the next coming weeks mag-iiba na tayo ng view, mag-iiba na tayo ng setup kasi probably nandun na tayo sa bago nating place, right? So, thank you again mga paps. So, see you in my next video. Peace.